Hi, this is your Tito L at pag-uusapan natin ngayon ang Toyota Wigo G80. Tara at umpisa na natin. Noon ay ipinakita ko na ang pinaka-latest all-new model ng Toyota Wigo na inintroduce lamang sa ibang bansa at hindi pa dinadala dito sa Pilipinas. Ngunit nabalitaan ko na baka daw next year na lang ito dalhin dito sa bansa, kaya mukhang matatagalan pa ang modelo ng Wigo na ito dito sa Pilipinas. At ang Wigo na ito ay ang numero 1 small hatchback sa Pilipinas, kaya popular talaga at marami na rin mga pyesa na mabibili sa merkado. Di na nakapagtataka dahil Toyota ang number 1 car brand sa Pilipinas miski sa buong mundo. Tara at talakayin natin ang exterior, interior, at specs nito. Dito sa front, mapapansin mo ang headlight niya na halogen lamp na may sharp sides na mala diamond shape na nagpaastig talaga. Very surprisingly, for its price ay meron itong fog light na circular na halogen din. Ang astig na Wigong ito ay meron ding flarings na manipis. At tulad ng inaasahan, meron itong napakagandang logo sa gitna na napakakintab. At ang grills niya na napakalaki talaga na may magandang hugis din. At ang nagpaganda talaga sa front fascia ay ang bumper niya na napakaganda ng shape at linings, reminds me of Predator's cheek. Okay ang size ng bonnet at ang windshield ay may magandang sukat, hindi sobrang laki at hindi rin sobrang liit. At ang maganda rito ay dual wiper na siya, hindi lang single wiper. Tulad ng inaasahan ay meron din itong plate holder for identification. May liquid sprinkler din ito para panlinis ng windshield. Ito ang overall look ng front ng Wigo at masasabi mo talagang astig na at maganda pa. Magtungo naman tayo sa side. Pero bago magpatuloy, please subscribe to my channel. Huwag rin kalimutang mag-like, share, and turn on notifications. Dito sa side, mapapansin mo ang door handle niya na very old school pa. May simpleng linings na diretso rin dito. Ang mga gulong nito ay may sukat na 14 inches at alloy wheel lahat na may pagka-two-tone, kaya may dating talaga. Disc brake ang front wheels at drum brakes ang rear wheels. Siya nga pala, tubeless na ang lahat ng tires, kaya talagang safe. Narito sa bandang kaliwa ang gas filler. At ang gas tank nito ay may capacity na 33 liters. Ang arco at shape ng windows niya ay may sharp edges din na mala diamond. Miski ang side mirror ay may sharp edges din na medyo smaller ang size. Syempre, dahil medyo maliit lamang ang sasakyan, narito na rin ang signal light nito. Ang antena nito ay isang regular antena, hindi shark's fin antenna. Dito sa front seat location, mapapansin mo rito ang dalawang seat na very comfortable naman, na naa-adjust naman ang mga upuan forward and backward, pero hindi upward and downward. Ang headrest nito ay fixed lang, hindi adjustable. Tulad ng inaasahan, meron din itong mga seat belts for protection. Ganito ang kabuuan ng dashboard. Hard plastic ang ginamit na material rito. Ang steering wheel nito ay may audio controls at switches na. Ito ang mga controls. Surprisingly for its price. Ang instrumental panel nito ay combination ng analog at digital kung saan narito ang odometer, speedometer, indicators, gas gauge, at iba pa. May mga control switches rin rito ng electronic windows at engine start-stop button dito sa left side.
At tulad ng inaasahan ay narito ang left-hand control lever at right-hand control lever dito sa may steering wheel. At dito sa center console ay narito ang infotainment system na touchscreen na may Apple CarPlay, Android Auto, voice control, Bluetooth connectivity, FM and AM radio, at marami pang iba. Dito rin sa bandang baba sa center console ay narito ang analog aircon control switches at hazard light. 4 ang aircon vent nito, 2 sa gitna na rectangular shape at sa magkabilang gilid na may circular shape naman. Kaya surround naman ang lamig ng aircon dito sa loob ng Toyota Wigo G80. May parang access rin dito sa ibabaw ng dashboard. At dito sa ilalim ng center console ay may maliit na storage rito na pwedeng paglagyan ng cellphone at iba pa. Ang nakakamangha ay small car ito pero meron pa ring glove box na ample size din naman. Wag ka dahil may bottle holder din ito na 2 pa. Automatic ang transmission nito kaya iwas ngalay na kumpara sa manual. Ang handbrake nito ay basic, as expected. Tulad ng inaasahan ay meron nito accelerator pedal at brake pedal pero walang clutch pedal dahil automatic ito. Ang sunshade or sun visor sa driver's side ay walang salamin pero sa passenger side ay meron. Understandable naman na medyo maliit ang back view mirror dahil small car lamang ito. Very old school ang dome light nito pero very useful pa rin naman kahit paano. Narito rin ang front camera niya kaya mararecord mo ang biyahe mo sa Toyota Wigo G80. Ang pinto sa may driver's seat ay merong bottle holder, mga storages na mapaglalagyan mo at control sa windows sa harap at likod na power windows na lahat. Sa kabilang pinto ay ganun din na may bottle holder at storages na. Plastic material din ang pinto sa loob na may medyo manipis na tela rito na may printed design. Narito din sa mga pinto ang left and right speakers kaya surround naman ang sounds. Narito sa bandang baba ang bukasan ng rear door at engine bonnet. Ang headroom ko rito sa driver seat ng Toyota Wigo G automatic ay ganyan. Siya nga pala, ang height ko again is 5 foot 10 inches. Ang legroom ko naman dito sa Toyota Wigo ay ganito. Nasa-setup ko ng ganitong headroom kasi na-adjust itong upuan na to. Ayan, na-adjust siya, oh. Na-abante at naya-atras. Ayan. Dito sa backseat location, makikita mo ang passenger seat na may mahabang bench seat na may sukat na 125 cm, mas mahaba pa kaysa sa upuan ng Suzuki Espresso na may sukat lamang na 114 cm. Meron itong 3 headrest na adjustable, kaya hindi mangawit ang mga leeg. Dito ay walang USB charger, wala ring aircon vent. Ang meron lang rito ay ang maliit na storage na ito. Ang kisame nito ay mukhang maganda naman ng insulation. May mga handle rin rito. Surprisingly, for its price, meron ding speaker rito sa backseat. So, very surround talaga ang sounds. Kahit mga storage at water bottle holders, ay meron din ng mga pinto. Tulad ng inaasahan, ay may mga seatbelts din ito for 3 persons for protection. Sa likod ng sandalan ay may patungan din ng mga gamit pero hindi pwedeng sobrang bigat dahil hindi naman bakal ang patungan. Dito naman sa passenger seat ng Toyota Wigo G automatic ay
Dito ako sa gitna. Ayan, ganyan na lang. Siguro mga half inch ito. Again, 5'10 ang height ko. So ang legroom ko naman dito sa Toyota Wigo ay ganyan, no? Siguro mga 2.5 or 2 inches ito. Siya nga pala, ito ang driving position ko, nakakausog sa sakto sa height ko. Tapos ganito ang legroom ko sa height ko na 5'10. So maluwag siya. Ito nga pala ang safety features and security features ng sasakyang ito. Itong modern safety features talaga ang advantage ng mga bagong sasakyan ngayon, kaya mas safe ka. Dito naman tayo sa back. Dito sa back view ay mapapansin mo na ang taillight nito ay may parang Tetris na design. Halogen ang lamp nito. Ang kintab ng logo dito sa gitna na nagpaganda rin sa Wigo. Ito ang susian para mabuksan ng rear door. Tulad ng inaasahan ay narito ang plate holder for identification. May stoplight rin rito na may magandang ukit rin. Kahit rito sa may spoiler ay may stoplight rin. Maganda rin ang size ng rear windows nito at surprisingly, meron itong wiper sa likod, di tulad ng ibang entry-level cars na wala. Wag ka dahil may reverse sensor ito, kaya iwas bangga kapag umaatras. At bukod sa reverse sensor ay meron din itong reverse camera, kaya hindi ka nalilingon sa likod kapag aatras. Meron din itong astig na spoiler na may napakagandang shape na talagang nagpaganda rito sa likod. May Wigo emblem logo rin pala rito na may nakalagay na G dahil G variant ito. Kapag binuksan mo ang rear door ay bubungad sa iyo ang trunk space na pwedeng paglagyan ng mga gamit tulad ng maleta, packages at iba pa. Susubukan kong dangkalin para malaman ang laki ng trunk space. 1, 2, 3, 4. 4 at may kapiraso pa ang length. Sa width naman ay 1, 2, 3. 3 ang width. At kapag tiniklop mo pa ang sandalan sa upuan sa likod, ay magkakaroon ka pa ng napakalaking space na pwedeng paglagyan ng malalaking gamit tulad ng washing machine at iba pa. Sa ilalim ng sahig sa trunk space ay naritong spare tire pero steel rim ito, hindi alloy rim. Ang engine capacity ng Toyota Wigo G80 ay 998cc, 3-cylinder, fuel injected, front wheel drive at front engine ito. Fuel efficient din ito na may 20 km per liter on highway. Ito ang specs ng Toyota Wigo G80. Ang SRP price ng Toyota Wigo G80 ay nasa 684,000 pesos. Kapag minaneho mo ang Toyota Wigo, ay komportable naman ang upuan, malambot naman ang steering wheel nito, pero hindi naman sobrang lambot. Matipid din ito sa gasolina na pumapatak ng 20 km per liter on highway. Smooth ang suspension niya for its price, pero hindi naman sing smooth ng katulad ng mga mamahaling sasakyan. Medyo hindi ganun katahimik sa loob when it comes to NVH, pero okay na rin naman. May vibration lang na konti at katiting, pero hindi naman ganun kalala. Siyempre, budget car ito, kaya may expectations ka talaga na ganito. Overall naman is worth it itong sasakyan na to for its price. Ang sasakyang ito ay para sa small family na gusto ng sasakyang fuel efficient, madaling i-park, hindi sobrang mahal at maasahan.
May napatunayan na rin kasi itong sasakyan na ito dahil ito nga ang number 1 small hatchback sa Pilipinas, kaya pinagkakatiwalaan na ito when it comes to reliability. So, that's it. Maraming salamat po sa panonood. If you like my video, please subscribe to my channel. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share, and turn on notifications. Yun lamang po at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.